TBJ is the best. Aba, sinasabi nga ng iba, TBJ ay kinatatakutan na. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ang tungkol po sa binitawang salita ni Manay Lolit Solis laban po sa rival show ng TBJ na It's Showtime na isang malaking sampal po kay Vice Ganda. So sabi po ni Manay Lolit Solis ay ganito. Ang headline po nito ay Lolit, sa show ni Vice sumunod sa batas at wag nang magreklamo. Sa tsikahan sa veteranong manunulat, talent manager po na si Lolit Solis, inusisa siya tungkol sa pinataw, hindi pa pinal na 12 araw or 12 days na suspension ng MTRCB or the Movie and Television Review and Classification Board sa It's Showtime. At sabi nga po niya, di ba dapat ang mga programa sumunod kung ano talaga ang law batas? Gaya natin, kung sinabi na ganito ang gawin, dapat gawin mo, sumunod ka, huwag ka na mag-complain. Pakita mong sumusunod kayo. Hindi ba parang may kinikilingan daw? Kasi nga si Chair Lala Soto ay nasa MTRCB at ang tatay niya na si Tito Soto ay host ng EAT na kalaban ng noon-time show ni na Vice Ganda Ann Curtis Bong Navarro. Dahil Soto siya, Chairwoman Lala Soto, hindi naman siguro. Tanggapin naman natin na kung minsan may mga green jokes talaga si Vice. Like sabi nga ni Bong, Senator Bong Revilla, nadulas ka rin sa tagal ng programa. Parang komportable ka na, so ang mga salitang kalye nabibitawan mo sa harap ng kamera. Sabi ni Tita Lolit. So, ayun tungkol doon, no? Tama naman si Manay Lolit dyan, na kapag may kasalanan ka, dapat tinatanggap mo na. Kasi kitang-kita naman yung nangyari, no? Kitang-kita naman natin na iyon ay sinadya. O sige, pagpalagay natin, no, parte yun ng pagbibigay nyo o pagpapatawa sa mga tao, no? Kaso nga lang, yung parting yun is hindi talaga katanggap-tanggap sa iba, lalo na yung may mga masiselang pag-iisip. 'Di ba? Hindi nyo dapat ginagawa yung ganon. Kasi madalas lang nakikita yung mga bagay na yon, no? Yung mga emosyon, yung mga parang kilos na ganon is sa mga mahahalay na palabas. 'Di ba? Tapos hindi nyo pa tinatanggap kung ano ang ipinataw sa inyo at patuloy nyong sinasabi na kayo ay inosente, wala namang ginagawa, no? Tama lang naman yung ginagawa nyo, binigyan lang ng kahulugan. Hindi po kasi normal yon yung ganong klase doon sa Aisin incident. Hindi normal po yon. Sinasabi ko sa mga nakakaraang video ko, no, na meron bang mga tao o bata na titikim ng Aisin na ganon? 'Di ba? Wala naman tayong nakikita noon kahit sa ang birthday party tayo magpunta o kahit bumili ka ng cake, walang gumagawa ng ganon. May nakikita lang akong gumagawa ng ganon doon sa mga palabas na hindi kaaya-aya. Alam nyo na 'yon. At isa pa,
No? Hindi nyo tinatanggap kung ano man ang pagkakamali na nagawa ninyo. No? Hindi kayo humingi ng sorry, hindi kayo humingi ng pasensya, wala kayong ipinaliwanag. 'Di ba? Kumbaga parang baliwala lang. No, ang iniisip nyo, wala namang kaming nilabag, ganto. Kahit may nilabag ka o wala kang nilabag, kung napansin ka ng mga tao at napansin ka ng MTRCB, no, dapat, no, kahit sa sarili mong wala kang nilalabag, is mas maganda pa rin yung magpakumbaba ka at magpaliwanag para mas maliwanagan ang mga taong humuhusga sa iyo o sa mga nagawa mo. 'Di ba? At saka ang MTRCB, walang kinikilingan 'yan. No, kahit ba sabihin na si Ma'am Lala Soto anak ni Tito Sen, no, wala namang kikilingan 'yan. Hindi niya tatanggapin ang trabahong 'yan kung meron siyang kikilingan. 'Di ba? Kung ang kung ang EAT, correction please. Kung ang EAT, no, ay magkaroon ng ganyang violation, no, magkaroon ng kahalayan na hindi naman 'di ba? Kahit magkaroon sila ng ganyan, malamang ko ispapatawan din ng parusa ang EAT at hindi rin kukonsentihin ng TVJ yung mga ganyang bagay. No, kapag may mali sa kanila, is talagang kikilusan nila, gaya ng nangyari kay Wally Bayola. 'Di ba? May pagkakamali, aksidenteng nakapagmura, pero agad-agad inamin agad ni Wally, no? Pero sinasabi nga ng iba, 'di ba, na hindi naman daw si Wally yung nagmura, baka mamaya sa iba may mga ganong mga comment. Pero si Wally na mismo ang umamin na lang. 'Di ba? O siya nga yung nagmura, sige, siya yung nagmura. Pero ang maganda ron is nagpakumbaba siya, pinaliwanag niya lahat kung ano yung nangyari, kung bakit niya nagawa yun. Yun ang hinihintay nating lahat na dapat gawin naman ni Vice, na hindi niya naman ginagawa. No, alam natin sikat kang tao, alam natin na popular, kilala ka, no, hindi naman kabawasan siguro sa pagkatao mo ang paghingi ng dispensa sa lahat ng mga tao kahit ang nagawa mo ay mali o hindi mali. No, ganun lang 'yon. Nasa television ka at kung meron nga ako napapanood talaga, meron kang mga green jokes na hindi pambata. 'Di ba? Nasa noontime show ka halos lahat pati mga bata nakakapanood. 'Di ba? Bata, matanda, may ngipin o wala, nakikita nila yung mga palabas diyan. No, kaya mas dapat nag-iingat ka. No, hindi yan time na ipakita mo yung mga green kasi iba-iba ang isip ng tao. Yung iba hindi nila masasakyan ng sinasabi mo. Kahit sabihin mong joke mo yon, biro mo yon, hindi nila masasakyan yon. No, merong mga masiselan nga ang pag-iisip. Kaya yung iba, yung EAT, nag-iingat sila. No, nag-iingat sila sa kung ano ang masasabi nila na hindi magugustuhan din ng mga tao. O, di ba? Hindi naman kayo siguro pinag-iinitan. Dahil kahit ako, isang netizen lang ako at hindi ako taga MTRCB, no? Nakikita ko noon, simula't simula pa noon sa ABS noon, is meron ka ng hindi magagandang jokes. No? Meron ng lumalabas na gano'n yung mga green jokes na hindi naman dapat na ginagawa. Kasi nga nasa noontime show ka, napapanood ka ng maraming tao. Napapanood ka ng mga bata. At isa pa, yung ginawa nyo sa Aisin incident, doon pa sa segment ng mga bata. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi sinasadya dahil yung bagay na yun ay sinadya. At hindi mo rin pwedeng sabihin na binibigyan ng kahulugan ng mga tao yung ginawa nyo. Dahil sa totoo lang, wala namang tumitikim ng cake na ganun. Ayun yun. Sana humingi ka na lang ng dispensa at tanggapin nyo kung ano man yung parusa, yung pinataw sa inyo. 'Di ba? At huwag kayong manibugho, no? Doon sa EAT na baka may kinakatigan si Ma'am Lala. Dahil sigurado yan, hindi ko konsentihin ng TVJ yung mga ganyang bagay kung merong gagawa sa kanila niyan. At tatanggapin din nila yung parusa na ibibigay sa kanila kung sakasakali. 'Di ba? Kaya nga si Wally nakita natin, parang tanggap na tanggap niya kung ano man ang magiging parusa sa kanya. 'Di ba? Kung ano man ang kahihinatnan ng mga nagawa niya. Dapat ganun din kayo. Walang paborito ang MTRCB dito dahil uulitin ko, hindi tatanggapin ni Ma'am Lala Soto ang trabahong 'yan, ang posisyon na 'yan. Kung siya ay may kikilingan dahil masisira ang pangalan niya. 'Di ba?
So, agree po ako kay Manay Lolit, napaka-transparent niya po sa mga binitawan niyang salita. Alam naman natin na may nalabag talaga ang show nila. Ngunit bakit tinatanggi pa po nila ito at pinagpipilitan na wala silang nagawang mali? Salip na magsorry na lang sa publiko, taas noo pa silang nangaasar at nagpapasaring sa MTRCB. Huwag sanang ganon kasi ang MTRCB, ahensya po yan ng gobyerno. Yes. Na kung saan kaagapay ng mga show para maging maayos ang panonood ng ating mga kabataan sa ating tahanan, hindi naman pang sarili lang yun. Bagkus ay para sa kapakanan ng mga bata. Kasi nga ang kabataan po ay siyang pag-asa ng bayan. Kaya hinuhubog sila sa tama. Pero sa kabila ng usaping ito, ni isang sorry wala tayong narinig sa kanila. Dahil pinagpipilitan nila na wala daw nilabag. Kaya itong ilang panatiko po nila na brainwash na din na walang nagawang mali ang show na sinusuportahan po nila. Kaya marami po ang galit na galit kay MTRCB Chairwoman Lala Soto. Naging kontrabida tuloy siya sa mata ng marami, no? Na walang alam sa mga nangyayari. So, hindi po ganon. Samantalang, ma-share ko lang din po sa inyo ang tungkol sa TVJ na kung saan ay kinatakutan po sila. So, bakit? May isang game show po kasi si John Arcilla at hinihikayat ito na TVJ ang maglaro sa game show nila. Ngunit, ang sagot po ng host na si Arcilla ay ito. So, ang suggestion po kasi ng mga entertainment press ay sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang paglaruin sa kanyang programa. Ang sagot po ni John Arcilla, baka ako naman ang matakot, ang paberong sagot ni John. So, pabiro lang naman yun, pero mapapatanong ka, bakit naman kakatakutan ng TVJ? Dahil ba matinik sila at palaban? Isa pa, maraming kakampi, kaya naman inuurungan. Alam kasi nila na wala silang panalo pag usapang TVJ na. Totoo yan, maraming nagmamahal sa TVJ at handang magtanggol sa TVJ. Hindi lang kaming mga vlogger, kung hindi ang mga tao na sumusuporta sa kanila, yung mga netizens na talagang sumuporta sa kanila since day one. No? Simula nang naging Itbulaga sila o hindi man sila naging Itbulaga, simula nang naging TVJ sila noon pa yung mga tumatangkilik sa kanilang tao. Pero mas napamahal sa kanila yung mga tao simula nang sinimula nila ang programang Itbulaga noon. Mas marami silang nabigyan ng saya. Mas maraming mga tao na tumutok sa kanila. Mas maraming tao na tumanggap sa kanila. Kaya hanggang ngayon is tinatanggap pa rin sila ng mainit ng mga tao. Minamahal sila ng mga tao. Dahil ang TVJ, ang importante sa kanila ay mapasaya ang mga tao. Dahil yun ang ginusto ng mga tao sa kanila. Importante sa TVJ na mapasaya ang mga tao. Hindi pang sariling kapakanan ang iniisip nila. Kaya ako bumilib ako dun eh. No, nung nasabi nga na lilipat sila sa TV5, nandoon pa yung Showtime nun. 'Di ba? Nagsalita sila na kahit saan nyo kami ilagay, kahit hindi sa noontime show, bahala na kayo kung saan nyo kami ilagay. Basta ang importante is makapagbigay kami ng tuwa at saya sa mga tao. Hindi sila namimili. 'Di ba? Hindi sila namimili kahit saan sila ilagay. Pero talagang nailagay sila sa noontime show. 'Di ba? Ganyan ang TVJ eh. Trabaho nila magpasaya ng tao simula dati pa. Simula ng Tito Vic and Joey pa lang sila sa pelikula hanggang sa mapunta na sila sa Itbulaga. Wrong na lang ang tanging choice nila, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang sunod-sunod na patutsyada po ni Vice Ganda sa kanilang show na It's Showtime laban po sa MTRCB, katulad na mga babasahin nating eksena na nakasulat po sa art card na siyang laman ngayon ng iba't ibang page. So ganito po, no? Sabi ni Vice, anong name mo? Magnolia Almado po. Sabi ng isang contestant. Magnolia Di Matunaw ang pangalan niya. Sabi po ni Vice. Sabi naman ni Ann, dahil sa ice cream? Sabi naman, sinagot si Ann, sabi, hindi, dahil sa icing, ang paborito nating dessert nowadays. Nagkaalam-alam tayo ng prinsipyo dahil sa icing na yan. Yan po ang sagot ni Vice kay Ann. Tapos, eto pa po yung isa. Sabi ni Vice, kung maka-impose, akala mo naman hindi nila ginagawa yung
iba, mali, pero pag kayo, hindi nyo ginagawa. Sa iba, mali, pero sa inyo pwede. Double standard. At eto pa po ang isa. Sabi po ni Ayon, kay Vice, babe, I love you. Sabi naman ni Vice, ganon, that's legal. Ganon. Sabi naman ni Vice, inggitera kayo. At eto pa po ang isa. Vice Studio contestant, kamusta ka naman? Kamusta naman ang mga spiritual convictions mo? Charot. So, itong spiritual conviction na ito ay, ito po yung video ni MTRCB Chairwoman Lala Soto na siyang binitawan niya po itong spiritual conviction na ito, na siyang inulit ngayon itong si Vice Ganda. So, ilan lamang po yan sa mga patama po nitong si Vice laban po sa MTRCB na siyang diba, imbis na humingi ka na lang ng dispensa, mas pinaglalaban mo pa yung gusto mo. Diba? O sige, pagpalagay mo, wala kang nagawang mali. Pero sa mata ng tao, nakita nila na meron kang nagawang mali. Kaya nga sinasabi ko kanina may magawa kang mali o wala kang nagawang mali. Ang importante is magpakumbaba ka pa rin. Karapatan mong ipaglaban kung ano yung dapat mong ipaglaban. Pero napakaraming tao ang nakakakita nun na mali ang nangyari. 'Di ba? Okay lang sana kung hindi nyo naman sinasadya Kaso 'di ba, kitang-kita mo naman, no? May mukha ba ng ganun? Kahit maghanap ka, kahit saan, no? Na may birthday o bibili ng cake at kakainin nila yung cake. May ganun ka bang itsurang makikita? 'Di ba wala? Ngayon, kung pinaparinggan mo yung MTRCB na ganyan, mas pinapakita mo pa na talagang mas matigas ka pa sa kanila. No, mas pinapakita mo pa na kayang-kaya mo sila. 'Di ba? Na hindi ka apektado sa nangyari. Imbis na ipakita mo sa kanila yung pagpapakumbaba, imbis na ipakita mo sa lahat ng mga tao o sumusuporta sa programa nyo sa Showtime na talagang ang isang nakangkatulad mo ay nagpapakumbaba, mas marami pang bibilib sa'yo. Hindi yung nakikipagbatuhan ka pa, ganito, ganyan, di ba? Para kang merong isang traffic enforcer na matino, no? Tapos ikaw, nagswerving ka, no? Nagswerving ka. Tapos nahuli ka niya, kinukuha niya yung lisensya mo. 'Di ba? Alam mong meron kang violation pero sinasabi mo wala kang nagawang pagkakamali, pero nagswerving ka. No? Parang gano'n halimbawa. Tama ba 'yon? Oo, gano'n. Meron ka nagawang pagkakamali pero tinatanggi mo. Nagagalit ka dun sa enforcer, pinagmumumura mo. Imbis na aminin mo na lang ang pagkakamali mo at magpakumbaba ka, hindi mo ginagawa. Sa tingin mo ba, kung sakaling makipagmurahan ang may sasakyan na yon sa enforcer, hindi pa rin kukunin ng enforcer yung lisensya niya? Hindi mananalo ang may sasakyan na yon sa enforcer na nagpapatupad lang ng batas. 'Di ba? Makukuha at makukuha niya pa rin ang lisensya mo at kakasuhan ka pa rin niya. Ganun 'yun. Ang trending po ngayon sa lahat ng social media platform. So ilan lamang po 'yan sa maraming patama ni Vice laban sa MTRCB. At since napapanay na po ito, maaaring mapuno na po si Chairwoman Lala Soto or ang MTRCB dito sa mga patama po na ginagawa po nitong si Vice, kahit sabihin na joke lang po ito. Pero may laman po ito, 'di ba? So po pwede po na i-deny ang motion na hinain po ng ABS-CBN dito po sa MTRCB. Siguradong iiyak ang mga panatiko po ng It's Showtime nito. Pag nagkataon, maging ang It's Showtime syempre kasi 12 days yun tapos i-deny. Kasi itong ginagawa po ni Vice na pagparinig, pang-aasar, pasaring, para bang, parang sinasalungat niya po ang MTRCB na hindi po nila matanggap na may nalabag naman talaga sila. Salip na manahimik at antayin yung tungkol sa hinain nilang motion, eto at araw-araw may patutsyada po siya. Sayang-saya naman ito mga panatiko nila. No, pag tinuluyan naman ang show nila, iiyak sila at ngangawa ng husto pag nagkataon. 'Di ba? So sana iwasan na lang yung mga parinigan. Kasi itong mga panatiko nagkukos din ng gulo sa social media. Dagdag pa.
So, sugod yung kabilang panig, 'di ba? So, nagkakagulo dahil sa mga parinigan na ganito. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Thirst TV. Ayan kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Ayan, comment lang po kayo sa comment box. No? Grabe si Vice. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.